Hello guys, good afternoon. So may panibago na naman tayong video today. So may i-share lang ako sa inyo guys. Sana may matutunan tayo nito. Bago ang lahat, bago ang lahat, sa hindi pa pala nakasubscribe ng YouTube channel ko, Saisi TV, please subscribe my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para palagi kayong updated sa mga videos ko. So today's videos guys, sana may makukuha tayong aral nito guys. So we're talking about friends. Okay? We're talking about friends. So based on my experience guys, i-share ko sa inyo. Dito kasi sa Hong Kong guys, is napunta ako dito sa Hong Kong. Hindi ako maraming kaibigan from the Philippines. So it means pumunta ako ng Pilipinas mag-isa, wala akong ini-invite, wala akong kasamang nag-apply papunta dito sa Hong Kong. So it means I'm coming here alone. So I was alone here na nag-apply ako papunta dito Hong Kong. So nagka-friend lang ako dito. Dito ko na sila nakita kasi may mga kapitbahay tayo dito ng mga kababayan natin. So in short, makahanap lang tayo dito ng mga friend na kababayan natin pag nandito na tayo sa ibang bansa. So hindi naman sa mapili tayo ng mga friend. Ako neutral ay flexible, hindi neutral. Flexible lang talaga ako na tao. So it means kung flexible ka na tao, even though yung friend mo bad or not, sa kanila na yon. So ang nangyari dito guys is marami talaga akong friend na collect, 'di ba? Since I was in the Philippines, marami talaga akong friends. Isang village, promise. Isang village yung friend ko from the Philippines kasi pala kaibigan talaga ako. Even though sa mga kapitbahay ko, marami talaga akong mga friend, mga kapitbahay, wala akong kaaway. Walang nangaaway din sa akin. Siguro takot din sa akin. Sa mukha ko palang takot na char. So ayun, we're talking about friend. Ang nangyari dito guys is marami akong mga friend, kagrupo ko. Meron kaming mga kagrupo dito is mga original friends siguro namin is mga 14 group of friends. Lahat dito malapit sa sa building ko. Nung nangyari sa lipstick ko, kunin natin. So ayun. Na-share ko lang to guys kasi hindi pala lahat ng oras maging okay kayo ng mga friend mo. Reminder, hindi pala lahat ng oras maging okay kayo ng mga friend. Not happen to me. Hindi nangyari sa akin. Pero in circle of friends, as in kagrupo ko lang din, hindi talaga natin maisip na pagdating ng araw mag-away-away din kayo. So ito yung nangyari guys. Yung mga friend ko dito is medyo malayo na sila. Yung iba is original is taga dito talaga sila. Mga magkapit-bahay lang kami dito, as in yung state namin is walking distance lang, just like 5 minutes. Maaabot ko na sila, makikita ko na sila kasi malapit lang. So yung iba lumilipat kasi nag-change na sila ng mga employer. So dito yung original nila na tambayan, kahit lumayo na sila, pupunta pa rin sila dito kasi nandito yung mga original friends nila. So in this case, syempre hindi natin ma-please yung lahat ng mga ugali ng mga friends natin, 'di ba? Hindi naman tayo lahat perfect, 'di ba? So in short, nagka-misunderstanding kami ng mga friend namin. Nung una, ako yung unang naka-misunderstanding ng friend ko just because of the money. Just because of the money, guys. So reminders, guys, just because of the money, masira yung pagkakaibigan ninyo just because of the money. Dati pa yan, guys. I-share ko talaga to sa inyo. Siguro alam na natin to lahat, 'di ba? Just because of the money, maraming nasisira na mga pagkakaibigan, mga relasyon, kahit sa family natin. Just because of the money, masisira talaga ang pagkakaibigan. Ito yung nangyari kasi guys. May isa akong friend.
may isa akong friend, nanghiram siya sa akin ng pera. Nanghiram siya sa akin ng pera. Hindi naman gaano kalaki. 500 Hong Kong dollar. 5 Hong Kong dollar. Just like 3,000 ata yan sa, sa palitan sa atin. So, that time, pauwi na ako pauwi na akong Pilipinas. So, sabi ko sa kanya, kasi kailangan talaga niyang pera kasi mag-renew siya ng visa niya. So, marami siyang friend na pwedeng puntahan pero wala din siyang mahiraman kasi may marami din mga obligasyon, kanya-kanya tayong obligasyon sa Pilipinas, 'di ba? Sa nakaka-relate nito yung nag-abroad, yung pera natin lahat malalaan na talaga sa problema sa Pilipinas, nakalaan na talaga lahat. So that time mag-renew siya ng visa niya. So yung sahod niya is hindi pa dumating. So gusto niyang mag-renew siya ng visa niya. Although gastos siya ng amo, pero sabi ng amo niya, siya na muna ang mag-abono, saka na lang niya mababayaran. Kasi may mga amo talaga na mga ganyan dito. So iasa nila sa mga helper, kung mahina talaga yung loob mo, kung hindi mo lakas loob na sasabihin mo sa amo na, ma'am, I don't have money, something like that. Kung hindi mo kayang sabihin yan, so kailangan mo talaga na ikaw talaga yung dudukot ng pera mo, saka mo na lang sisingilin ng amo mo. Sisingilin mo yung amo mo. Hirap mag-Tagalog, guys. Saka mo na lang sisingilin yung amo mo pagkatapos mong mag-renew. So, yun ang nangyari, guys. Nanghiram siya sa akin ng pera kasi gusto niyang mag-renew ng visa na. So, on that time, may pera ako. Pero pauwi na ako noon that time. Pauwi na ako ng Pilipinas. So, sabi ko sa kanya, Sunday, Monday. Hiniram niya ng Monday. Sabi ko sa kanya, sa uli mo to Sunday. Kasi yung off ko is Sunday. Sabi niya, oo. Sabi niya, oo, ganyan. So, kasi friend kami, nagtiwala lang din ako sa kanya. Pinahiram ko siya. So, dumating na yung Sunday. Umaga ng Sunday, minisis ko siya kasi may meet up ako. Kasi marami akong binili na pasalubong papunta ng Pilipinas. Sabi ko sa kanya, may meet up ako 9 AM. So, kailangan mag-meet kami sa tambayan namin is something 8:30, mga 8:20 kasi yung meet up ko is 9. So, kukunin ko yung 500 na hiniram ko sa kanya. Sabi niya, oo, okay lang. So, nandun na ako sa tambayan namin. Nag-message ako sa kanya na nandun na ako sa tambayan namin. So, sabi niya, naghiga pa daw siya, humiga pa daw siya, hindi pa siya naka-ready. So sabi ko sa kanya, pwede bumaba ka na, hintayin kita mga 10 minutes or 15 minutes kasi may lakad din ako, may meet up ako. Sabi niya ganyan, oo, kasi malapit lang yung tambayan namin, yung building nila sa tambayan namin. Sabi niya, oo. So, nung time na yun, nagantay ako sa kanya sa tambayan namin. So, I was expecting 10 to 15 minutes, tapos na siya kasi malapit lang siya, lalakarin lang niya mga 5 minutes, nandoon na siya sa tambayan namin, di ba? You just imagine, yung building niya na tinatambayan namin at saka building niya, 5 minutes lang lalakarin niya. So, 15 to 20 minutes pinakamataas na yan, guys. So, sabi ko, nasan ka na? Lumampas na siya ng 15 minutes. Sabi ko, nasan ka na? Sabi niya, pababa na siya ng bahay. Sabi ko nang ganyan, oo, sige, antayin kita. Sabi ko, dumating na, lumampas na yung 10 minutes. 10 minutes, imaginein mo, 5 minutes lang, makarating na siya sa tambayan namin. So, 10 minutes na, hindi pa siya nakadating. Hindi pa siya dumating. Sabi ko, nasan ka na? Kasi nagmamadali nga ako, kasi may meet up ako 9 AM, di ba? So, kailangan mga 4:45 or 10 minutes before, nandoon ako sa tagpuan namin ng meet up ko. Kasi Chinese yun, guys. Hindi yun Pilipino. So, may tendency na magalit sa akin yung seller kasi bag yung ino-order ko online. Sabi ko sa kanya, nasan ka na? Sabi niya ganyan, imagine mo, sabi niya ganyan sa akin. Una, nandoon pa siya nakahiga pa siya. Sabi niya, pababa na siya. So it means, mag-antay ako 5 minutes, nandoon na siya sa baba. So, lumipas na yung 15 minutes, hindi pa siya dumating. Imagine, how crazy. Diba? Kaibigan mo yun, diba? So, ginawa niya akong tanga. O,
on that time. Sabi ko sa kanya, nasaan ka na ba talaga? Sabi niya bigla sa akin, sumakay na lang ako ng bus kasi nakasakay na siya ng bus. You just imagine how crazy the explanation. Pababa pa lang daw siya. Nagantay ako ng 20 minutes. Tapos bigla kang sinabihan na sasakay na lang daw ako ng bus kasi nakasakay na siya ng bus. Saan ka pupunta? Kakababa mo pa lang, tapos nakasakay ka na ng bus. Sabi ko na ganyan, sabi mo pababa ka pa lang, tapos nakasakay ka na ng bus. Sabi niya ganyan, magtagpo na lang tayo sa lugar na to. So may Chuyhong dito guys, na lugar sa amin. Sabi niya, magantay ako sa'yo sa Chuyhong. So it means, nakasakay na siya ng bus, nauna siya sa akin sa Chuyhong. So ako naman, para magkita talaga kami, nagantay ako sa bus station. Sumakay ako ng bus papunta sa papuntahan niya. So I was expecting na nandoon na siya sa lugar na yon kasi sinabi niya na nakasakay na daw siya ng bus. So sumakay ako ng bus papunta doon. Alam niyo ba kung anong nangyari? Nandoon na ako sa Chuyhong, sa lugar na anuhan namin, mag-meet up kami. Sabi ko, nandito na ako sa Chuyhong. Nasaan ka na? Sabi niya, sa bus pa siya. Guys, paano nangyari yun? Una siyang sumakay sa akin. Tapos nahuli akong sumakay ng bus. But ako pa ang nauna sa kanyang dumating doon. You just imagine? Siya ang unang sumakay ng bus. Ako yung nahuling sumakay ng bus. So ako pa ang naunang na dumating doon. Diba? Imagine kung paano niya ako ginago. So, in short, nandun na ako sa Chuyhong. Nagantay talaga ako as inagalit na talaga ako sa kanya, guys. Sabi ko sa kanya, saan ka na? Nandito na ako. Sabi niya, sa bus pa daw siya. Antayin niya ako. Sabi niya, antayin mo ako sa 7-Eleven. May 7-Eleven dyan sa unang sa ground floor. Doon daw ako maghintay. So, sabi ko sa kanya, nandito na ako sa 7-Eleven. So, nandun ako sa 7-Eleven. Sabi niya, baba ka sa MTR. Bumaba ako sa MTR. Bakit daw ako? Sabi ko, bakit ako bumaba? Doon ako sa pangalawang 7-Eleven daw maghintay. So, bumaba na naman ako. Sabi ko, nandito na ako sa baba na 7-Eleven. Guys, alam nyo, 15 minutes again, nagantay ako. Mga 20 minutes, hindi pa din siya dumating. Doon na talaga ako nagalit. Parang may mali na. Sabi ko sa kanya, saan ka ba talaga? Ako na talaga ang pumunta sa'yo. Nagmura na talaga ako sa kanya. Dami ko na, nagmura na talaga ako. Yung pisting yawa, yung ganyan. Sabi ko sa kanya, ba't mo ako ginanito? Siguro, naghanap pa siya ng pambayad sa akin. Hindi na lang niya masabi-sabi sa akin na wala pa siyang pambayad. So, lesson learned guys. Huwag niyong gaguhin yung mga friend niyo. Kung wala pa kayong pangbayad ng utang nyo, sabihin nyo ng diretsahan, huwag nyo lang gawing gago. Ginawa niya akong gago nung time na yon. So this is part 1 guys. Sa part 2 ko na lang ikwento sa iyo kung ano ang nangyari talaga. So, that was the part 1 na nangyari. So see you my part 2 kung ano talagang nangyari on that time. Bye bye guys, wala na akong time.